halaman sa space. Ay, diba? So, y plus 1 squared is equals x minus 4. So, para makuha yung ano natin, para makuha yung a, kailangan masolve natin yung ditong number. Eh, ngayon, invisible to. Eh, itong x, may kagad dito na 1. Pero invisible lang kasi hindi ko siya makita. So, yung 1 na yun, gagamitin na natin siya sa formula na ganito. 4a is equal to 1. Tapos, kailangan natin matira yung a. Kailangan natin masolve yung value ng a. So, kailangan natin i-divide siya sa 4. 4. Cancel. 4 divided by 4. 1. Cancel na yan. So, ang matitira, a is equal to 1/4. Next, kunin na rin natin yung 2a. So, na ito, tapos yung value ng a, 1/4. So, times natin siya sa 1/4. So, magiging ganito yan. 2 times 1. Magiging 2/4. Tapos, yung 2/4, ang lowest term doon, 1/2. So, ito na yung 2a, 1/2. Ang a ay 1/4, tapos yung 2a, 1/2. Nagigets nyo? Yes. So, diretso tayo sa mga parts ng parabola. Vertex. Yung graph ng parabola natin is Kailangan natin yung graph ng parabola kung pag yung y may square root, ang pwede maging graph niyan, right or left. Pero, wala siyang negative. Positive siya. So, magiging right siya. Magiging right yung graph. Pero kapag may negative to, ang graph natin magiging left. Ganito. Pero dahil wala siyang negative, magiging right. So alam na natin kung paano yung graph. Kaya ang vertex, kunin muna natin yung vertex bago natin gawin yung graph. Yung vertex, ito, kailangan mauuna yung h bago sa k. Yung h, yung kasama siya ng x, tapos siya naman yung leading k. Ayun na lagi yung tandaan. Yung x, kasama niya yung x, kasama niya yung h. Tapos dito sa y, kasama niya yung k. So, ito muna yung kunin natin. Yung kunin natin lagay, kasi yung x. So, negative 4 siya. So, ang kabalikan ng negative 4 is positive 4. Tapos, ito, kabalikan na ito, negative 1. So, ayan yung vertex. Next, sa focus. Sa focus, diba, pagando na nga yung natin. Pagando na yung graph natin. So, yung focus, papunta dito sa left. Kasi nga, papunta dito sa right. Kasi nga, right yung natin graph. So, ito x-axis to, ito yung nilipat natin. Ito yung natin. Parang iyaan natin. Pagano'n. Sa pagano'n. So, add natin to ng 1/4. Ito kasing 1/4, natin yan. Ma-determine natin yan into decimal. So, ang ng 1/4 is equal to 0.25. So, mag-add tayo ng 0.25 sa 4. So, magiging 4.25. Tapos, negative 1. Gets nyo? Yes. Ngayon, kunin naman natin ngayon yung directives. Yung directives, ito naman, magbuwasan naman natin ng 0.25 kasi patras naman to. Mula sa vertex, patras. So, 4 minus 0.25. Bali, 3.75. Tapos, negative 1. Next, axis of symmetry. Makukuha natin yung axis, isa sa technique ko para makuha yung axis of symmetry is, di ba, y yung may square root. So, ayun yun, di ba? Y yung may square root. So, ano dito yung yung kasama ng square root, ay yung y. Di ba yung a? So, ito yung k, di ba? So, ito na yung magiging axis of symmetry natin. Ganun yung technique ko. Pag yung may square root, kung anong variable yung may square root, tapos kung ano yung niya,
yung value niya sa vertex, ayun na rin yung magiging ating access sa reciprocal. Para din na kayo mahirapan. So, magiging y is equal to negative 1. Kasi ito yung nandito. Gets nyo? Yes. So, dito tayo sa lattice rectum. Lattice rectum lang, lattice rectum. So, ngayon, para ibanggan, graph natin sa ganito. Kailangan kunin natin yung upward ay yung taas, yung baba. Para maging ganito yung graph. So, ang ano yan, ang taas at baba, iba yun yung y-axis. So, ito yung dadagdagan natin. Isa yun. Ito. So, papunta tayo sa 1. So, eto. Ito pa rin eto. Diba, ano yung value ng ano natin? Yung 2a natin. Diba, 1/2? Pag hinanbad mo siya sa decimal, magiging 0.5. So, dadagdagan natin ng isa, tapos mabukasan ng isa, itong mga negative 1. Para makuha yung taas at baba ng graph. So, ayun, 4.25. At tayo ng 0.5 sa 1, bali magiging 1.5. Negative 1.5. Gets nyo? Ito yung taas. Ito yung taas ng parabola, hindi na siya. Tapos, kunin naman natin yung letter 2. Nabawasan naman natin itong negative 1 ng 0.5. So, 4.25. Tapos, 1 minus 0.5. 0.5. Negative 0.5. Tapos, ito sa length of ano, yung bakit? Don't argue. Don't argue. Pindutin niya. Ito, para hindi na natin gamitin yung formula na 4a, titignan na lang natin siya dito sa equation. Saan pala sa tanong? Diba 1 to? Diba 1 yan dito? So, ito na yung lattice rectum. Ito na talaga yung moment of lattice rectum. Kasi, kung matatandaan nyo, sinusolve natin siya sa 4a. So, ibig sabihin, kung yung 4a is equal to 1 na, kung equal to 1, ibig sabihin, yung moment of lattice rectum is equal to 1 na. Ganun yun. Kahit gamitin pa natin yung formula, parehas lang din sila. Di ba yung formula ng length of lattice rectum? 4a. So, magiging ganito. 4 times 0.25. 4 times 0.25. 1. Gets nyo? 1. So, ito yung ano, parehas lang sila. Titignan mo lang kagad dito kung ano yung number dito. Ayun na rin yung length of lattice rectum. Ganun na yun. Tapos, i-app lang siya. So, ang ano natin, ang vertex is 4, 1. Tapos, yung focus natin, 4.25. Ano makuha yung 4.25 sa graph? Kalahati na ito. Yung kalahati na ito, 4.5. Tapos, kakalahatiin muli natin yun para makuha yung 4.25. So, ito yung kalahati. Tapos, kakalahati pa natin siya. Bali, ito na yun. Dito siya nakapagpapit. Ito yung vertex, ito yung focus. Tapos, yung directrix naman ito. Diba ito? Kalahati na ito, tapos kalahati ulit. So, ito siya.
Di ba, tumutok siya sa negative 1, ayun na yung axis ng symmetry. Tapos, ito po, kukunin natin yung latus rectum. 4.25, ito na yung 4.25, di ba? Tapos, nalagkatasan natin yung 0.5, yung 0.5, ito yung 1.5. Tapos, gagawin na natin siya. Tapos yung length of ano, ulan ng latus rectum nila is 1. Ito na yung ng lahat. Ay. Yan.